Sinampahan na po ng reklamo sa piskalya ang Chinese national na nahulihan ng mga high-tech at military-grade equipment. Ang Armed Forces of the Philippines tutulong na rin sa investigasyon para matukoy ang tunay na intensyon ng suspect. Ang iba pang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, welcome sa PNP. Ang alok na tulong ng AFP patungkol nga dito sa naarestong Chinese national na hinihinalang sangkot sa hacking at spying. Patuloy namang sumasailalim sa pagsusuri ng mga eksperto yung mga nakumpiskang high-tech equipment mula sa kanya. Alauna ng hapon ang iharap sa Makati City Prosecutor's Office ng mga tauhan ng CIDG-NCR ang Chinese national na si Yuang Liu. Sinampahan siya ng reklamong Access Device Act, grave threat at paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Kaugnay ito sa mga nakumpiskang high-tech at military-grade equipment sa kanyang condominium na hinihinalang ginagamit sa hacking. Kung ordinaryong tao, hindi ka magkakaroon ng ganun. So, since na-alarma lang tayo, na bakit may ganun siyang gamit. Nag-ugat yan sa reklamo ng isang complainant na tinutukan niya ng baril at inutusan na magdala ng mga hacking device sa iba't ibang vital installations at pampublikong lugar para manghak ng cellphone at iba pang electronic device. Sumasailalim na sa pagsusuri ng mga eksperto ang mga nakumpiskang gamit. Makakakuha po tayo ng mga incriminating evidence that would pinpoint to scamming activities, spying or surveillance. This is definitely alarming po. Ang Armed Forces of the Philippines tutulong na rin sa investigasyon ng CIDG para matukoy ang tunay na intensyon ng sospek. Nais din nilang malaman ang lawak ng operasyon nito at kung maituturing ba itong banta sa national security. We treat this as a sensitive nature because it involves foreign national. But rest assured po that the Armed Forces of the Philippines is collaborating closely with the Philippine National Police and other relevant agencies po to thoroughly examine. Welcome naman sa PNP ang anumang tulong sa AFP. Kung ito man po ang investigasyon po natin ay lalawak na maaaring ito pong taong naaresto natin dahil may mga nakuha po sa kanyang allegedly na mga kagamitan na possibly being used to intercept some calls and other being used in scams. This is of course involves security ng ating bansa, kaya yung tulong po ng ating Armed Forces of the Philippines is very much welcome. Una nang sinabi ng CIDG, nakasama sa sinisilip nila ang posibilidad na ang sospek ay isang espiya sa China base sa mga nakuhang kagamitan sa kanya. Inaalam na rin kung may iba pa siyang kasamahan. Kung totoo nga po na may makukuha po tayong mga ebidensya that would warrant belief na they are engaged in surveillance or any illegal activities, then definitely hindi po pwedeng mag-prosper po ito ng iisang tao lang po. So there is a possibility po na may mga kasamahan pa po ito. Ali, patuloy yung pakikipag-ugnayan nitong PNP-CIDG sa Bureau of Immigration para malaman nga ang tunay na status nitong Chinese national dito sa bansa. Nakadepende naman, Ali, sa magiging resolusyon ng piskal kung ano ang magiging disposisyon dito sa suspect na ngayon ay nakakulong pa rin sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame. Ali? Mar, pinagtataka ko, saan galing yung military-grade equipment na yan? High-tech military-grade equipment. Siyempre, naipasok yan ng bansa, ano? Saan galing? Ano ang source? Saan galing? Saan yan nakukuha itong mga equipment na ito? Ali, yan ang tinutuntun pa ng mga investigador dahil nga malawakan na yung ginagawang investigasyon. Dahil ayon nga sa CIDG, kung ikaw ay karaniwang tao lang, ay hindi ka basta magkakaroon ng mga ganitong sophisticated equipment. Kaya ngayon nagtutulungan ng PNP at AFP para tuntunin kung saan galing at kung saan ba talaga ginagamit nitong naarestong suspect itong mga equipment na nakuha sa kanya. Yan ba ibinibenta niya? Dahil sinasabi niya siya ay nagtatrabaho sa Pogo. At alam naman natin, yung mga nakaraang mga raid na malakihang mga Pogo hubs, no, yung mga operation nila, hindi sa sugal ginagamit, kundi talaga sa cybercrime.
Well, kung doon sa binibenta, hindi siguro dahil ang base doon sa complaint ay yung kanyang tinutukan ng baril ay isa itong Pinoy at inuutusan siya na i-deploy itong mga kagamitan na ito doon sa mga vital installation. Ang tanungin natin kung ano ba yung mga specific na vital installation na yan, hindi yan muna sinagot sa atin ng CIDG. Bukod sa mga vital installation, pinade-deploy din yan doon sa mga pampublikong lugar para gamitin niya raw sa hacking. So, ang inaalam ngayon ng mga investigador ng PNP kung ito ba hacking na ginagawa ng suspect ay may kinalaman sa national security. Kaya nga yung pagsusuri dito sa mga nakuhang gamit ay aalamin ba kung may mga nakuha siya mga masiselang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular na sa militar at sa pulisya. Ali? Nabanggit ba nila kung ano ang immigration status nitong naturang Chinese national? Dahil nabanggit nga na 5-6 na taon na siyang nandito, no, sa Pilipinas. Ano ang immigration status niya? Bakit siya nakaka-star dito ng ganong katagal? Ali, ang sinasabi ng CIDG, bagaman may passport itong nahuling suspect, sa ngayon nakikipag-coordinate sila dyan sa Bureau of Immigration para malaman nga kung ano bang status talaga nitong suspect, kung bakit nakapanatili siya ng hanggang 6 na taon dito sa bansa. Okay, Mar, malaliman ito, kaya hindi mo pabibitawan sa mga susunod na pag-uulat mo. Maraming salamat, Mar Gabriel. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.